Welcome back sa ating channel. Naging usap-usapan nga ngayon ang mga men in uniform na talagang ayon nga sa kanilang salaysay ay handa nga silang lumaban sa mga tiwaling mga opisyalas dahil nga rito ay mas lalong nanindigan ang taong bayan at sinuportahan ang adhikain nga ng mga men in uniform na ito dahil talagang ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin laban sa mga korap na mga opisyales ng bansa natin. Ngayon nga ay maraming naantig, ngunit ayon naman sa mga politiko na dapat hindi sila kontra sa bansang Pilipinas dahil sila lamang ay tauhan ng bansa natin at dapat sumunod sila sa kanilang alituntunin. Ayon naman sa mga men in uniform ay talagang susunod sila sa kanilang mga alituntunin at tungkulin na pagsisilbihan nila ang taong bayan at hindi ang mga korap na mga opisyales dahil kawawang kawawa na ang ating mga kababayang mga Pinoy dahil sa mga korap na mga opisyales. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga talakiyan. Okay? Yan, puro pagbibintang sa mga Duterte. Ito ang sabi ni Bangag. Bangag, sinabi na yung kapatid niyang si Irene ang tumulong na pumili sa zona barong chuchu niya. Tumigit ka nga. Bangag, sabi niya, ang mga damit ko lang yung barong ko ay ang mga kapatid ko. Ang kapatid ko si Irene, siya naghanap yung pag may nakita siya na magandang barong o magandang damit ay kukunin niya at bibili niya. Ulol! Nagpapagawa kayo sa mga scammers ninyong designer, mga ulol! Ha? Kamusta naman yung mga scammers? Akala niyo mga putang ina ninyo, forever kayo ha. Mamamatay din kayo. Sabi ko sa inyo akala ninyo si Maharlika ay kaya niyong sindakin. Kayo ang mababaliw. Kayo ang magkakasaltik sa ulo. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nasa panig ka ng katotohanan, magwawagi ka. Pero pag nasa panig ka ng demonyo ni Satanas, it's either mamamatay ka ng maaga, diba? Magiging cancer ka ng lipunan, katulad ni Satanas, o mag-aakapin ka ni Aida, o talagang literal na magka-cancer ka. But in respect doon sa mga, I'm not saying na ang masamang damo ay nagkakasakit. Minsan you ask question why yung mga bata, di ba? Actually, I'm praying for who's that? Doc Willie at yung kanyang wife, no? Grabe naman ang kapalaran, di ba? But I salute to both of them yung kanilang what do you call that? Lakas ng loob, di ba? Sana Aida na lang ang mapunta sa mga hayop na yan, no? You know, Aida na lang kasi mahilig sila mag-orgy-orgy. Ganito ka-demonyo sila. Dede los de. Okay, thank you palangga. Hindi ko mag-gets talaga yung mga nakasulat. Hiding 10 jewels. Meron pang UNC alert. Sabi ni Nelvi, kulang pa ang pagmumura ng OFW kay Clarissa Castro. O Clarissa, hindi yun Claire. Hindi bagay sa kanya yung pangalan na Claire. That's my beautiful name. Huwag natin ibigay sa kanya dahil hindi naman yung magnanakaw pati ng pangalan yung Alpot. Alright? What else? Ito. Puro ganyan mga drama ni Bangag. Bagyo na nga, puro mga drama-drama pa yung barong-barong niya. Dapat sa susunod mong barong sa kabaong ka na, Bangag. Di ba? Hoy, Bangag. Sa susunod sa kabaong ka na, ikaw dapat talagang wini-wish na pumantay ang paa. Kasi sobrang pagnanakaw mo. Wala kang pakialam dyan ngayon sa nangyayari. May pabarong-barong ka pang hayop ka. Ba't nyo pa isilid yan? Nakakaiyak talaga, barkadahan. Nakakaiyak. Na to yung galit ko kanina. You have to do something. Lahat na lang ng kahayupan nasa Araneta, Marcos, Romualdez, Marcos, Araneta. Ayan. Ano pa sinasabi ni Matibag-Tibag yung isa pa tong demonyo na ito? Ikaw Matibag, may araw ka rin. You know, magbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Pag nagkaroon talaga ng retroactive na bitay, ikaw ang bibitayin pati ang asawa mo. Pati warik kayo sa mga kinasasangkutan yung flood control. Sa kinasasangkutan mong pagtatanim-tanim ng mga kaso.
Ay, akala mo forever kayo dyan? I'm telling you, hindi kayo forever. Pagbabayaran nyo lahat ng kademonyuhan nyo. I don't know. Hindi ako ang maniningil sa inyo, pero may sisingil sa inyo. Sa mundong ito, kaya mo ba magkaroon ng forever na ganyang power, tibag? Diba? Baka mamaya, anytime soon, bigla kang kunyan ng demonyo na kamukha mo. Oh. Dahil marami kayong kaaway. Not only yung Duterte supporters, yung mga taong sinasagasaan yung mga demonyo kayo, hindi kayo forever dyan. Baka nga mga mamaya, bitayin na lang kayo bigla eh. Ang tuwa lang namin, no? Gusto nyo ba yon? Hindi kayo forever hawak ng mga maleta. Tangina! Pag nagkaroon lang kayo ng isang dyan, isang barakuda na kaya kayong lunukin, ewan ko na lang sa inyo. And I can't wait for that na lunukin kayo lahat ng barakuda o ng literal na crocodile na katulad ninyo. Yung tawangis ninyong crocodile, dapat kayong lunukin. Now na. Yan, i-manifest natin yan. Ang tagal ni Boying ang tagal ipahuli ni Boying si Romualdez. Pero nakapokus siya sa mga mag-inang Loren, Leandro Libis, sabi ni Emer. Exactly. Ano ba kasalanan ni Leandro ang mag-expose sa Cabral Files? Dahil si Loren Legarda ay hindi umayon sa mga demonyong maleta senators. Alam naman natin yung laro dyan sa Senado. Kaya nga bumaliktad si Kiko, si Kilay, si Judas, kasi nga, sila ay kakasuhan. At, shout out sa iyo, Senator Loren Legarda, huwag kang pumayag, huwag mong ibibenta ang iyong dignidad. Ako nakikita ko sa anak mo, he's very, very brave at may paninindigan. At we need someone like Leandro, like Respicio, like Meow Meow. Diba? Si Meow Meow naliligo sa ulan. Kailangan natin na mga batang may paninindigan na pwede naman pumili si Meow Meow na wag na lang niyang buwisitin si Sandro doon sa maleta ka kongresistas sa House of Representatives, right? Sunod-sunura na lang siya. Pwede naman mamili si Leandro na tatahimik na lang siya. Enjoy niya yung life niya. Enjoy niya yung pagiging kongresista niya, di ba? But it chose to stand for what is right. To fight for you guys. Kaya kailangan natin ng mga batang ganyan. And I hope marami pang ipapanganak na mga batang ganyan. At sana marami rin ipananganak. Not naman pinanganak. Wag kasi matagal pa eh. Sana may mga tumubong uban dyan na Maharlika style. Hindi yung vlogger na nababayaran. I am independent palangga. You know that. If I want money, matagal na. Huwag niyo ako itulad sa mga pangit na Pulawan, Alputan, Bigatlan. Dahil, kung ako ay sumanib sa ganyan, hindi ganito ang vlog natin. Puring-puri ko na ngayon. Alam mo kung ako ay bangagan pa din, yung baha na yan. Iti-twist ko pa yan. Diba? Kung ako ay katulad ng mga demonyo yan, iti-twist natin na, ang baha ay blessing galing sa langit. Diba? Siguro sabi ko, tangay ng Martin, buwang na yata ito, diba? Yun lang, diba? Dahil sa suporta mo kay Bangag, lahat yan gagawin. Tignan mo yung mga hayop. Blessing pa daw yan. Right? Dahil may tubig, kasi tagtuyot na tayo. Yan yung mga rasyonale ng mga demonyo. Kung mga yung dilubyo, sasabihin, ay blessing pa coming sa Panginoon. Kita nyo? Ganun pagbayaran ka. Nakikita mo na yung burak na, nalulunod na yung mga tao, gagawa mo pa na, ititwist mo pa ang kasinungalingan. Ang galing-galing ni Bangag. Ang galing-galing ni Vince Dizon. Ayan, sinisisi niya ang barrier. O diba, ganun kapag bayad ang pagkatao mo. Pero I am being consistent since day one nung nakilala niyo ko. Magsimula sa Balikbayan Back, sa Tanimbala. You can tell. Dahil mas matalino pa nga kayo sa akin eh. Ang gagaling nga, may mga doctors, engineers, and lawyers tayo. Sino ba naman si Marlica? Isang babaeng puting buhok lang ngayon. Right? So, ganyan. Mga kababayan, you have to speak up na lang.
Sabi ni Caramel, kung pwede ka lang maklone, madam. Actually, pwede naman eh. Hinahawa ko lang kayo sa tapang. Diba? Hawain ko lang kayo sa tapang, huwag kayo matakot. Basta nasa tama kayo. Only one life to offer in this beautiful and chaotic world actually. Diba? Sabi ni Herbert Conde, putang inang bangag hayop na presidenteng adik! Ayan, bigyan ko ng buhay yung mga mura ninyo. Diba? Lahat sila puro monyo, sabi ni Barkadahan. Ito na nga nangyayari sa inyo. Oh. Temo ta si Tibag. Naniniwala si Tibag na sa apat daw o na pahayag ni VP Sara, mali. Nasapat na raw ang sinabi ni Inday Sara na ipagugurgor niya si Bangag. Kita mo si Raulo? Yung mismo pong extradition admission ni VP Sara. O, tignan mo, gawa naman ako ito. Alam natin. Ang sinabi ni Inday Sara, kapag pinagurgor ako ng mga bangag na yan, ako na yan, dadagdagan ko na yung sinabi ni Inday. Kasi hindi ko sila kayang tawagin na BBM lang eh. Dapat may kasamang demonyong bangag, addictus benedictus, alpot patotot. Mga ganyan, di ba? Pag binagurgur siya ng demonyong pamilya ay doon pa lang, huwag tigilan na gugurgurin. Ako din, may ganyang bilin. Huwag kayo pasisiguro mga bangag. Alam ko, gugurgurin niyo ako. Hindi ko rin kayo patitigilan. Andyan no, mga taga-kulam ko dyan. Meron pa rin naman yung epektong kulam. Huwag kayo pasisiguro na forever kayo dyan sa inyong pwestong nakaw sa pag-aabuso. Sooner or later, tutumba rin kayo. Tutumba kayo. Itutumba kayo ng taong bayan. Hihilain kayo dyan sa inyong mga pwesto. At ilulubog kayo sa darak. Sa burak. Yan ang mangyayari sa inyo. Sabi ni Keram, Ate Marlica, isakay mo na si BBM sa racket. Kung pwede ko nga lang, ibala ko na lang yan sa Ibala ko yung puwet niya sa lugsugan ko ng racket para sumabog na. Di ba yung baby racket niya? Ano pa? Ito lang po ang inaano nating headline. Alright? Ano to? Huwag na yan. Yung hindi natin binabasa yung mga walang kwentang balita. Nagmamakaawa si Clarissa Tara-Tara. Huwag daw magpalinlang. Okay? Huwag daw maniwala sa atin. Sila lang daw paniwalaan ng mga siraulo. Sila lang ang paniwalaan ng mga kawatang bangag. Puro ganyan. Okay? Kasi nakikita ninyo eh. My God, wala nang kailangan gawing effort si Sara Duterte para siraan niyang bangag na yan. Sirang-sira na po. Ngayong araw, nakaraang araw, mga nakaraan, sirang-sira na ang bangag dyan pa lang sa pagbaha. Right? Kaya bangag, sana yakapin ka na ni Aida, kayong mag-asawa, kayong magpamilyang, best friend nyo si Tita Aida, yakapin na sana kayo sa lalong madaling panahon, mga hayop kayo. Yeah, we talk about the GDP, Michael Bry. Ngayong second quarter ng 2020 ay 2.36% na lang. MJ Park, yon? Hindi na nahiya si Bangag, sabi ni Herbert Conde. What else? Ito ulit. Laguna, Rizal, ayan, palang binaba. Laguna, Rizal, Cavite, Batangas. Tapos nasa almost third alert na raw dahil 17 point something meters na ang tubig dyan saan tubig yun? 17.2 meters na ang water level, okay, dyan sa Marikina River. Meaning, papunta na sa third alert, kailangan na ng forced evacuation. Gusto niyo ba lagi na lang kayo i-forced evacuation? Again, it's your life. Kanina, galit na ako. Yes, Sara, Marikina. It's your life. Kita ninyo, iwanan niyo yung bahay ninyo. Ang hirap na iwanan mo yung bahay mo. May bitbitin mo lang yung mga passport mo o picture mo. Buti na lang digital na ngayon. Yung mga pictures natin nasa cloud na. Diba? Inong unang panahon, kaya ako wala akong picture dahil inanod rin ng baha nagdikit-dikit. Ewan ko ba? Ano nangyari? Nagdikit-dikit na yung mga picture ko. Mukha pa naman akong lalaki nung bata ako. Sana nakita nyo na mukha akong boy. Diba? Well, anyway, ang importante yung kasalukuyan. Right?
Mga picture nyo in the past, scan nyo na lang yan pag may chance kayo. Right? How sad naman ang bayan kong minamahal. Ayan, no? Ano pa? Cainta River, Mango River, Nangka River. Okay? Taytay Rizal, Bully Creek, ayan, Murong, lahat na to mga kababayan. Lalaki nasawi matapos makuryente sa gitna ng baha sa Lipa, Batangas. Kay speaker nga ni, di ba? Dahil nga ni kay speaker, ay namatay na naman. Di ba? Buti sana kung ang mga namatay ay mga bangagan. Ang tuwa lang natin na isa sa mga nagbabash kunyari o gumagawa ng kwento. Kaso hindi natin alam kung ang namatay ba ay matinong tao or what. Ilang post ito magilid sa Imus. O lahat ng mga post ito tatagilid. Sana tumagilid na lang silang lahat, ano? Ilang kababayan natin sa Romblon na natiling lubog sa baha. Alright, Sitio Mabinoligon. Ganda ng sitio nila. Mabinoligon, matulungin. Barangay Poblasyon, Alcantara, Romblon. Okay, very good. Very good, Romblon. Huwag kayong manindigan. Magpakabangag kayo dyan. O yan, Zambales, Santa Fe River. Ang daming apektado, buong Pilipinas actually. Halos buong Pilipinas. Pinasalamatan, pinasalamatan, Dison, ulul. Di kita babasahing hayop ka. Barangay Konsihal, Ginorgor sa Maguindanao. Ginorgor, Dedo, ang konsihal ng barangay nitong hapon, Agosto 8, sa Barangay Poblasyon, Talayan, Maguindanao del Sur, sa kabila ng umiiral na gunban. Medyo magulo naman talaga yan. Sobrang grabe, Ayon kay Kapitan Steffi Salangit ng Bangsamoro or BARM, Police, kinilala ang biktima na si Miswari Bago Mayuan. 47, Barangay Councilor. Ay, nako, wala nang puro na lang gurguran sa bayan natin. Marami pang trabaho para isakatuparan ng mga pangako sa zona ni Bangag. Sabi ni Bangag, aminado daw siya na marami kailangan gawin upang maisakatuparan ang programa ng pangako ng mga Bangag. Wala na yan. Ang sabi ni Bangag, alam ko na ang zona higit pa sa isang talumpati. Marami pang trabaho ang kailangan gawin. Katulad ng magpatira sa buli, ang magsinghot, para gumanda ang ating bayan, para lumaganap ang baha. Kailangan nakawin ang mga mali-maleta. Yan dapat ang salita mo, Bangag. Inedit na natin. Ano lamang kada sinasabi niya? Alam niyo po ba, sabi niya, alam niyo po, iba ang pagsulat para sa mga babasahin. Iba yung pagsulat para sa pagsasalita. Gago! Yung bully mo, hindi ikaw nagsulat, sinungaling ka. Parang sinabi niya noon sa GAAS, binasa niya yung, ilan yun? 4,000 pages na sinabi niya, inisa-isa niya. Pero di niya nabasa yung mga budget insertion. Ginagago na kayo ni Marcos Jr. Dapat yun na yung tanggalin yung hayop na yan. My goodness kayo, mamayang Pilipino. Kailangan, wag yun ang paabutin niya ng A15. Dapat kulamin nyo na. Kulamin nyo na yan. Ligado na kami medical leave pero baka tahimik sa biyahe ng anak. Mga tanong ng wala na to. Wala ginagawa nila si Lauren. Senator Lauren Legardo ng Biyernes ng gabi ay wala na to. Kasi nga, iko-convict nila si Lisa Tanas. Kakausapin yan, pababaliktad rin nila si Jinggoy kahit nasa kulungan. Si Kong Marcolta, hindi nila mabaliktad yan. Si Lauren, si Cayetano, hindi na yan. Hindi yan babaliktad. Tiyatamnan sila ngayon. Naku, siya may budget insertion daw. Ganito, ganyan. Sabi ni Lacson. Nakita ninyo? Sabi ko sa inyo lahat sila uubusin. Wala nang matitira dyan, mga palangga. Ang alindog ko na lang ang matitira dito. Magmura na lang ako ng magmura, di ba? I really like my outfit today. Narcissistic lang. Paminsan-minsan, medyo naman natin si Cristet, pang narcissistic, di ba? Hindi, pero I really like it. The white chuba today, the Meryl Streep look, darling. Lauren Ligada, Leandro, hindi nila titigilan yan, mga kababayan. Proteksyon ng Bangag admin sa OFW, nasaan? Sabi ng taong bayan.
Alright, ano sabi? Philippine Embassy nakikiusap sa mga Filipino community para hanapin daw ang Pinay na isang taon ng missing sa Vietnam. Bakit, hoy? Embassy ng Vietnam, Filipino Embassy, bakit kayo nakikiusap sa mga Pilipino? Bakit hindi kayo gumawa ng task force? O, kita nyo ha, basahin ko to ha, kita nyo kung gaano kagago to mga to ha. Manila, Philippines, sumingi ng tulong ang Philippine Embassy sa Vietnam sa Filipino community para matukoy ang kinaroroonan ng isang 20-year-old Filipina na nawawala noong August 2025. Nag-post ang embahada sa Hanoi noong Sabado ng isang missing person advisory tungkol sa pagkawala ni Charmaine Portes Horanio na ipinanganak noong 2005, batang-bata pa. Ang question ko, yung kanilang vlogger na bayaran na na-shot sa garapon, may task force kagad. Pero itong OFW, bakit hindi gumasos ang taong bayan, taong bayan, ang gobyerno dyan para hanapin ang nawawalang kababayan natin sa Vietnam? Bakit iaasa sa mga Pilipino? Busy yung mga yan. Ba't hindi kayo mag-hire? Huy, mga bangag. Kayo dyan, mga sa embahada ng Vietnam, mga ulul talaga kayo. Bakit di kayo mag-request kay Satanas at kay Bangag na magkaroon ng task force at hanapin ang kababayan natin? Kasi, bakit nga kayo magre-request? Wala kayong pakialam. Dahil ang ginagawa nyo, yung mga resources dyan ng Vietnam Embassy, Philippine Embassy sa Vietnam or Thailand, ginagastos nyo sa mga amiga, kamag-anak ni Lisa Tanas na pag pumupunta dyan, binabayad nyo sa mga Mercedes na sasakyan para pang-rent, para isakay ang mga demonyong kaibigan, amiga na mga alpot ni Satanas. Pero, pagdating sa kababayan nating OFW, ayan, nawawala, wala kayong initiative. Nag-utos pa kayo sa mga OFW. Nakita nyo, mga kababayan? Inutusan ba yung mga OFW na hanapin? Ano sila? Investigador? Ano sila? Police? Bakit hindi nila gawin ang gobyerno? Right? Bega Warp, it's okay. Duquesa, oh yeah, look at that. Nakita niyo yan? Oh, hindi na siya bilog. Dati ganyan ako yan. Ganun talaga, kapag puro kabutihan ang nasa puso mo, wala kang ninanakaw sa kaba ng bayan, wala kang, hindi ka bayarang vlogger, lalo kang aalindog. Tingnan mo yung mga kalaban natin, mga pangit, mga mababaho, amoy putok, amoy singit, amoy alipunga. Mga alipunga, mga amoy an-an, mga amoy kaspa, amoy dandruff, amoy kipay pa silang lahat. Iyo, Kadiri, sabi ni Puso, oh my God, Kadiri. Parang botete katulad ni Christidi. Okay, yes. What else? Hay, naku, Ginoong gagmay. Ano na lang gagawin natin? Yan, kanina nga. Oh. Sabi ni Lacson, okay, na dapat daw panagutin ang mga nasa likod ng so-called Maleta Boys dahil sa paglikha umano ng kalituhan sa harap ng... Ulul! Sinungaling kang Lacson, kang hayop ka. Kayo dapat ang tugisin. Okay? Tutugisin daw. Dapat ding tugisin at panagutin sa batas ang nasa likod ng gulo at confusion na nilikha nila. Demo, gagawa sila ng kwento. Okay? Gagawa sila, kaya pinagbintangan si Mike Defensor. Sa dami kasi ng flip-flopping statements sila sa iba't ibang fora at venues, sabi niya, hindi pa natin alam kung ano ang totoo. Ulul ka, Lacson. Okay? No wonder ayaw nilang imbestigahan dyan. Di ba? Kaya nagkagulo sa Senate. Inagaw nila ang presidency, nagbaliktad si Kilay, nagbaliktad si Judas Joel. Kasi nga, pinipigilan nila ang flood control investigation at i-convict si Sara. Dalawa lang yan. Ulit-ulitin, araw-araw ito pag-uusapan natin. Flood control, which is nakikita nyo, buong Pilipinas, nagkandamatay, nagsihakot-hakot kayo ng inyong mga bidagtong, then impeach or convict Sara Duterte. That's about it. Wala nang iba. Yun ang pinaka-heart. Hindi actually heart eh. Yun yung pinaka, ang pinaka, it's not heart kasi pangit gamitin yung heart. Yun yung pinaka-demonyong ginagamit ng mga bangag, yung dalawang isyong yan. Convict Sara, was convicted na, sabi ko sa'yo, nagawa na ni Satanas yan, and then forget about the flood control. Anong sabi ni Bendalo dyan? Huwag na namin pag-usapan yung yung mga flood control na yan. Marami tayong dapat pag-uusapan ng mga batas-batas. Ayaw nilang pag-usapan ng flood control kasi sila ang sangkot. Sila ang kasabwat.
Yan, mga babayan. Sabi ni Vega, Ma'am Madam Marlica, Lacson like cadre virus are both political mercenaries of Palaka. And also Lacson is a dog of Enrique Rezon. Yeah, lumabas na pag-usapan na natin. Yeah, we all know that. Kaya dapat talaga, itong si Lacson, yung kuratong baleling na yan, dapat darating ang panahon, tutusukin ko siya nitong aking, hikaw. Hanggal ko lang kasi parang, ayan, binalik na natin. Now what? What else? Oh, wala naman puro balita, puro ganyan. Ano pa, Abi? Ano pa gid, Abi, ang hambalo ni Maharlika? Sigat yan, kulang na lang makipagtalik kay Risa, sabi ni Raxeliste. Bakit? I know, right? Well, sabi ko nga sa inyo, lahat ng yan may katapusan. Ayaw nilang paimbestigahan ng flood control kasi sila mismo ang sangkot. Yan ang katotohanan, mga kababayan, sa bangag na administrasyon. Paulit-ulit lang tayo dito, but bottom line, yun pa rin. Okay, sabi ni Vega, if I'm not mistaken, mayroong confidential funds ang DFA, Department of Foreign Affairs, ng Pinas Anyare. I thought merong funds of Intel Works ng PDEA. Yes! At even yung mga embahada, may mga budget yan sila. Pero bakit ayaw nilang gumasos, ayaw gastusan ng gobyerno ang task force para hanapin o tulungan ng ating mga OFW? Gawin ko ngayon parang asawa ni Tulfong Peacock. Di mo, gulo-gulo na. Hindi, gusto ko Meryl Streep. I like Meryl Streep. Okay. Gulo-gulo na ito yung hair ni Palangganyo. Okay, diba? I love you, baby. Nasa bulsa na nila. Ako, dapat nga talaga hindi tayo mapagod. Diba? Sabi ni Kati B, huwag tayo mapagod, magdasal tayo. Pwede ko nga lang hilahin si Jesus sa langit. Sabi ko, Lord, pwede ba? Gurgurin mo na silang lahat.